Sa puntong ito, kakausapin po naman natin si Attorney Alex Padilla, ang abogado po ni Senadora Laila de Lima, kaugnay pa rin ng warrant of arrest laban sa Senadora. Attorney Alex Padilla, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Mark, at lahat po ng naisig at nanonood. Nakita nyo na ho ba yung sinasaad ng warrant of arrest, Attorney Padilla? Well, nabanggit lang sa akin, nabalita sa akin na meron na nilabas raw ang korte, ay isa sa mga korte ng warrant of arrest. Hindi nyo pa nakikita? I suppose may tao ho kayo nakabantay din dun sa 3 branches? Oo, hindi. Nakita na, ako mismo hindi ko pa nakikita, pero mukhang totoo naman yung balita na may warrant of arrest at nakakalungkot ngayon. What does it say, sir? Yung warrant of arrest, may nirekomenda bang bail? Ay, hindi ko alam ang content ng warrant, but I would assume na parang just like any other warrant na kasi non-bailable yung offense yata, kung di ako nagkakamali. Nakausap Oo, kaya siyempre siya, no? Ganun yung mangyari doon. Opo. Kamusta ho si Senadora Laila de Lima? Kasama niyo ba siya ngayon? Hindi wala ako sa opinion ni Senator de Lima, but I'm sure she's very disappointed. At ito na nga yung kinakatakot niya na talagang pinipilit ng ating pamahalaan na talagang maikulong siya. No? Pero nakausap niyo siya kahit sa telepono, sir? Opo. Ano po ang sinabi niya sa inyo tungkol dito sa development na ito? Ay, hindi ko pa siya nakausap mismo personal. Hindi ko pa siya nakausap. Okay. So ngayong may warrant of arrest na po, ano po ang inyong susunod na legal move? Well, meron pang, alam nyo, ang nakakatawa dito ay meron tinutuloy pa rin yung hearing bukas, no, in aming motion to quash. Supposedly, dapat magro-rule pa ang korte doon bago mag-issue ng warrant. Ito, nag-issue na kagad ng warrant. Tapos ang nakakaano pa doon is that ang prosecutor humingi ng 1 linggong postponement hanggang next Friday. Kaya hindi ko maisip kung bakit nag-issue ng warrant kagad yung husgado na parang na meron ng probable cause, hindi pa niya nakikita yung mga evidensya. So hindi pa man nadidinig yung motion to quash ninyo. Sa 3 branches po ito, attorney, di ba? Wala pang argument, meron pang set hearing, tapos pinunahan pa niya. No? So siyempre, iba na rin ang naiisip namin na siguro, pag-uusapan rin namin kung dapat kami umakyat na sa Korte Suprema o humingi ng road motion for reconsideration sa husgado mismo. Motion for reconsideration dun sa issuance ng arrest warrant. Yun po ang gagawin ninyo, yung MR sa same court. Hindi pa kayo aakyat. Kung ako ay tatanong, sa akin may pagka-bad faith ang nangyari dito nang galing sa husgado ay dahil nga nagkaroon siya ng desisyon na hindi man niya pinapakinggan yung mga partido, nagmamadali na hindi naman dapat magmadali itong kaso na to, no? Kaya kung ako ang matatanong, gusto ko sana iangat na yan sa Korte Suprema para mapakita kung gaano naging bias itong judge na to. Pero siyempre, pag-usapan rin namin at baka naman pwede pa rin bukas masalba, no? But in the meantime, pagka sinerve po yung warrant, si Senadora ay handa na sumamat mapiit. Well, sinabi na ni Senadora yan na talagang handa siya. In fact, handa siya maging first political prisoner under this administration. So palagay ko, handa siya. Pero siyempre, gusto namin na hindi mangyari yon, ano? Attorney Padilla, just for our background, ano ho ba yung mismong tawag dun sa kaso na ikinaso kay Senadora Laila de Lima? Ito nga ang nakakatawa dyan, dahil pinilit nila yung kaso na tinatawag na drug trading. Trading? Para maging non-bailable, no? Ang drug trading ho ay parang drug trafficking yan, Okay. Na talagang may nahulihan na drug, mga ganon. Ang nakakatawa ho dyan, sa kanilang ebidensya, wala ni 1 gramong shabu. Wala silang pinakita na binenta yung mga drug. Ang kanilang main point lamang is that nakatanggap raw ng pera, Senadora, galing sa mga ilang tao. Kung totoo yun na nakatanggap, bribery ang pinag-uusapan, hindi ho drug trading. Pero ito nga, pinilit nilang drug trading dahil gawin non-bailable. Kaya yun ang malungkot doon. At yung pong, ano naman po yung pinakamatitibay na ebidensyang pinresenta nyo doon sa inyong motion to quash para mabasura yung kaso na yon?
Well, sinasabi ho namin walang jurisdiction una ang regular court dahil kung bribery man to involving a high government official, malinaw na ang Sandigan Bayan at ang Ombudsman ang may kapangyarihan na i-decide yung case na yan. Pero yun na nga, pinilit nga nila ipasok yung drug trading pero tinitignan man namin lahat ng ebidensya, wala naman silang napakita ng isang ebidensya tungkol sa drug trading, no? Parang ganito ho, no? Kung nakatanggap man si Senator De Lima ng pera, no? Kunyari, manggaling sa smuggler, ibig sabihin mo yung guilty ba siya ng smuggling? Kung manggaling sa isang contribution ng privado, yung ganun ba? Kaya nakakatawa ho yan dahil wala silang katibayan na nagsasabi na drug trading nga. Pero pinilit pa rin. Okay. Balikan ko lang po yung warrant of arrest. Attorney Padilla, Opo. nabalitaan nyo na rin ba o natimbrihan na ba kayo kung meron na ring commitment order na inilabas ang korte kaugnay nitong warrant of arrest? Well, ang mangyayari ho niyan dapat pag-serve ng warrant of arrest, dadalhin yun akusado sa korte at para at doon saka na mag-i-issue ng commitment order yung korte, no? Pwede naman mangyari dito na baka mag-voluntary give in surrender si Senadora, hindi ko alam kung gagawin niya yon or tapusin na muna yung mga hearing bago mangyari yon, no? Pero definitely sabi naman ni Senadora hindi niya iiwasan to dahil alam na niya na ito mangyayari. Nakikita niyo ho bang mangyayari yung pag-surrender o pag-aresto sa kanya within the day? Well, within this today, hindi naman siguro. Sana hindi. Hindi ko alam kung ano, no? Pero hindi naman kailangan abutin ng ganon, no? Unless talagang gustong pahiyain ng ating pamahalaan sa Senadora na pupuntahan pa siya, tapos poposasan pa. Yung mga gano'n, na hindi naman kailangan gawin yon dahil hindi naman magtatago si Senadora, wala rin naman siyang balak umalis ng bansa at iba pa. No? Kaya sana konting decent, yung pagiging decente lamang pagdating ho dito sa mga gantong kautusan. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikipag-usap sa amin, Attorney Alex Padilla. Sige po, maraming salamat rin. Thank you very much. Si Attorney Alex Padilla po yun, abogado ni Senadora Laila de Lima.